gold reserve na nabenta na hindi natin alam saan napunta, 89 billion PhilHealth funds na hindi pa rin naaayos, 62 billion hanggang 62.5 billion SSS and GSIS funds. Si Justice Cono pointed out, no, na under this and program funds, 2.5 billion inalat para sa airport ng Tacloban. Which until now, sabihin ko po sa inyo, hindi pa ho natatapos. Wow. And 1 billion para sa pag-i-improve ng Lawag Airport. No? Still under the unprogrammed funds. Diba? 241 billion yung GAA na illegal insertion. Marlica funds is 250 billion na, diba, nawawala rin. 129 billion gold reserve na nabenta na hindi natin alam saan napunta. 89 billion PhilHealth funds na hindi pa rin naaayos. 62 billion hanggang 62.5 billion SSS and GSIS funds. 62 billion bawat isa. Land Bank and DBP funds. 40.370 billion PCSO Small Town Lottery Prize Fund, plus mga ari-arian ng bansa na ibinenta at ipinamigay. NAIA Terminal 3, binenta sa halagang 48 billion. CBK Hydroelectric Power Plant, ibinenta sa halagang 36 billion. Na maaaring magdulot ng mas mataas na singil sa kuryente. Oceana Gold, or DDPO Mine, Pac Silica Project, yung pinaka-latest 4,000 hektarya ng lupa ng Pilipinas, ang binigay ng rent-free, walang bayad sa upa para sa isang special zone sa ilalim ng kontrol ng dayuhang interest. So mga kababayan kayo ng musga. So we're not talking about flood control, we're talking about a lot of things. And paalala ko lang sa inyo, pera po nila to. Pera po natin to. Naghihirap tayo lahat-lahat sila, kaya ay at ang sarap ng buhay. Salamat, Ma'am Cathy. Teacher na teacher dati na natin. Alam mo, sa nakakatuwa but we need to maximize na po yung ating pong time para talagang makasagot pa sila. Kasi maganda pong magsagot silang dalawa, kaya nga hindi kayo mamahalin kailanman ng mga yon. Kaya ngayon, ang pag-usapan naman natin na nakalilimutan na ng ibang tao dahil parang ang tingin nila, wala na itong pag-asa, wala namang nakikinig. Sabi ko nga, hanggat may naninindigan, may pag-asa. Nasa ula na, nakita nyo, meron pa ring rally. Oh. Tapos sasabihin kayo nagpapatuloy, may financer. Kung alam nyo lang, pati tubig namin dito, iniinom na namin doon. Because we need to support them. But hindi namin kahit mag-aklas, walang ganon. Yung supporting the stand-up sa Filipino people na talagang naninindigan para ipaglaban ng ating karapatang pantao. Manindigan sa tama, isulong ang tuwid, huwag nakatuwad lagi. Anyway, ngayon naman yung sa pink flood control, pasimunuan mo po at subsuban Yvette. Okay, word of the day, subsuban. Again, maganda yung naging talakayan when Justice Ko question yung issue na naman dyan sa mga unprogrammed funds. Nasabi ni Ma'am Cathy about yung pitaka, yung purse, lumabas kahapon sa deliberation, ang DBM pala, ay kayang umabot sa 800 billion ang hahawakan niyang pitaka, na unprogrammed appropriations, na binigay, lump sum, yung discretion paano gagamitin yung perang yon under either the SAGIP program and all of that. Lumabas din po doon na natanggalan ng pondo yung talagang sa program funds pagdating sa mga DPWH infrastructure, pero lumaki yung mga funds for unprogrammed appropriations na patungo rin naman sa infrastructure projects. Except that, naliwanagan sa question ni Justice Ko na kung ikaw pala ang municipal mayor, pwede ka na palang dumiretso na sa Malacanang kasi sila yung may hawak ng budget kung paano i-release itong mga pang-infrastructure mo. So that was the deliberation going on. And dito ngayon, napunta sa issue ng flood control na pwede na rin pala madesisyonan sino ang bibigyan, sinong ipaprioritize nang walang clear guidelines who will be prioritized.
So, insofar, Attorney Luna and Ma'am Cathy, itong usapin ng flood control is concerned as against dito sa sa Supreme Court oral arguments on what is now being revealed by the Office of the Solicitor General kung paano ginagamit itong unprogrammed funds. Ano po ang pwede niyong ma-comment as regards the people's money? Alam mo, this adds another issue, no? So, to the question of unconstitutionality ng unprogrammed appropriations. Questionable yung unprogrammed appropriations kasi wala siyang really source of financing at saka grab prone ito eh. Ngayon, merong na-reveal dito sa oral argument na yung mga local government units can go directly to Malacanang to seek funds for their flood control. This may violate the local government code on the autonomy of local government units because this renders them vulnerable to politicking by Malacanang or by the President. Pwede silang hawakan sa leeg with the funds. Hindi ito tama. Secondly, there may be transparency issue and accountability. Ano ang parameters na ginagamit para mag-release ka ng pondo sa LGUs? Is it part of the local government support fund or it's another one? Kasi wala pang basehan yan eh. Ano ang criteria ngayon? Ano yung sinasabi natin sa DBM na menu? May menu ba na nilabas ang DBM dito? Is there a memorandum issued by DBM kung paano i-release? Kasi definitely the President, while he is the executive under sa kanyang DBM, the execution thereof will be done by DBM. Ano ang parameters na ginamit? Ano ang legal basis? Yan ang question dito. Kaya siguro, without advancing yung aking idea, probably tinanong ni Justice Ko yan because he's seeing some problems. Kasi hindi naman niya tatanungin yan kung wala eh. Knowing the justices of the Supreme Court, marami silang alam na hindi natin alam. So, baka ganon. Kasi wala akong nakitang precedents eh. Except yung local government support fund. Parang iba ito kasi flood control specific eh. So, ano ang menu? Anong parameters na ginamit? Pwede ba yun na mag-release na ng presidente ng pondo ng gusto niya? Kung kanino niya gusto ibigay? Diba? Will this not also violate the Equal Protection Clause? What if ako ay perceived to be kalaban sa politika? Ako ay mayor, let's say pro-VP ako. Hindi ako bibigyan ng pondo or ng aking LGU dahil pro-VP ako. Will that not violate the Equal Protection Clause? Diba? So ano ngayon ang batayan yan? This is susceptible to possible abuse by Malacanang of the funds which are people's money, hindi ito pera ni President Marcos Jr. Kapeni, mga kasama, no? In fact, si Justice Ko, no, pointed out, no, na under these program funds, 2.5 billion inalat para sa airport ng Tacloban. Which until now, sabihin ko po sa inyo, hindi pa ho natatapos. Wow. And 1 billion para sa pag-i-improve ng Lawag Airport. No? Still under the unprogrammed funds. So, yun yung pinaka-concern niya. Paano pina-prioritize? Who prioritizes? Malabong-malabo. Kaya, yun din ang panawagan namin dito sa Kapihan. And we thank, again, our bloggers, our listeners. Huwag tayong malalayo, no, dito rin sa impeachment na masyadong dramatic because a bigger concern right now ay yung pondo ng bayan, no, na instead na napupunta sa mga nangangailangan, wala hanggang ngayon dinedeliberate pa. Padating na ngayon yung SONA, no, ng presidente, what is there to present to the people kung paano ginamit yung pera natin. So please, no, tutukan nyo rin po itong oral arguments and nakakalungkot man po, no, yung dating nabanggit ni Solicitor General Danuperabe. When she was asked
paano natin ngayon masusolusyonan itong mga insertions, itong kung ano man. Ang sabi lang niya is this: we have to elect better officials. Ganun ho tayo ka-helpless, no? But there is already that alarming truth. Kaya ngayon, maging mapagmatsyag tayo, let us hold our officials accountable, wag ho tayong bibitiw. Yeah, ako, makikita niyo naman yung 50% na trust rating nila bumagsak ng 50% na lang, di ba? So from there, it's a sign, red flag yun. Kasi, ibig sabihin talaga, ramdam na ng tao yung paghihirap. Una sa lahat is yung direct foreign investor natin na ayaw nang mag-invest sa atin. Kasi 12% na trust rating niya is napakalaking red flag nun na hindi stable ang politika sa Pilipinas. Tapos mahal yung mga bilihin. Di ba kasi pag nagtayo ka ng factory dito, ang taas ng kuryente. So yung costing ang taas, di ba? Plus yung GDP natin is bumabagsak kasi out of 4 na tao, Pilipino, na 4 na Pilipino, 3 ay nagtitipid na kasi bagsak na ang ekonomiya natin. So meaning 74% na Pilipino hindi na nagtitiwala. Ayan no, mga kababayan, yung ano natin, kasi para tayong bumalik nung panahon ng tatay na Marcos. Kasi alam nyo, before the enactment of the local government code, Attorney Luna, alam mo to, di ba? Ultimo lapis na bibilhin ng mga lokal na pamahalaan ay kailangan nilang magpaalam sa Malacanang. Oo, di ba? So nauubos yung oras ng mga local governments maghingi ng approval. Ngayon, itong paglipat nila ng pondo to the unprogrammed funds na mas malaki pa kaysa program. Oo, di ba? Mas malaki yung unprogrammed kaysa program. Nawalan ng saysay even the creation of the regional development councils. Mga kababayan, dapat tutukan natin ito kasi instead na tayo ay umusad, mag-improve, tayo ay nagdidigress sa ating pamamaraan sa pagpapalakad ng ating kabanang bayan. And itong mga kagaya ng Tacloban Airport, Lawag Airport na ipinasok sa program. Bakit saan program? These are major developments. Supposed to be dapat nakahain na yan doon sa budget. And sino ba ang gumagawa ng budget? It is the executive branch through the preparation of the National Expenditure Program na ginagawa na tinatahi at ginagawa ng DBM ng Office of the President, di ba? So bakit mo doon pa nilalagay ngayon sa unprogrammed funds? At syempre mga kababayan, dapat bantayan natin ito ng tuloy-tuloy kasi nakakaawa naman na yung nag-aabogado para sa ating mga whistleblowers, yun ngayon ang kinasuhan na naman at may warrant of arrest. And sa pagkakaalam ko, kaya siya nagkaroon ng warrant of arrest, hindi siya nakasagot sa subpoena at hindi siya nakapag-file ng counter affidavit si Attorney Baligod dahil mali yung address na inilagay sa kanya, no? So, lumabas ngayon yung warrant of arrest niya. Lahat tayo mga kababayan ay merong magagawa. Unang-una na, huwag tayong manahimik on our social media, sa kapitbahay natin. Let us campaign for a better Philippines. And how do we campaign for a better Philippines? Dapat aware tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan. Aware tayo sa pang-aabuso na ginagawa ng administrasyon na ito. At huwag tayong manahimik. Pag tayong lahat po ay mag-iingay, tayong lahat ay lalabas ng ating saloobin, wala pong bilangguan na magkakasya tayong lahat. Huwag tayong By the matakot way, sa meron tayong upcoming rally. Ayan. July 29. 2019. Ha? 19. July 19, July 19 pala. Ngayong Sunday Sunday. sa Liwasan Bonifacio. Sasali po ako doon. Ako naman, alam mo, hindi naman nag-iisa si Attorney Baligod. Kasi ako din, yung address ko, kinasuhan ako ni Trillanes. Sa Samal Island, wala naman akong bahay doon. Samal Island, sa Davao. Samal Island. Wala akong bahay doon. And
Social naman, Sa social. Discovery. Sa Davao! Sa Discovery. Alam niyo po, pero di ba we were talking a while ago na alam niyo pwedeng kasuhan po yung isang tao na nagkaso sa inyo na intentionally isinisend niya sa ibang or maling address. Pwede niyong kasuhan niya ng perjury. Lalo na kapag talagang sinadya niyang gawin niya. So, alam niyo na. Totoo yan. At sabi po ng tatay ko, my father is a lawyer. Sabi ng tatay ko, anak, maniniwala ka ba? Kahit nalagyan, kahit na anong ingat mo, kahit wala kang kasalanan, pwede ka makatanggap ng warrant. Correct. Paano? Pag pinagplanuhan ka ng masamang tao. Yun. Pero yung demonyo palagi yan namamatay. Hindi na nanalo yan. Sa umpisa lang. Sa totoo lang, hindi na dapat pinag-uusapan yan. Actually, hindi ko pinananalangin. Gusto ko nga mabuhay sila para lalo pa silang magkamali. Alam mo, nag-usap na tayo tungkol sa flood control, pero parang nakukulangan po ang ating mga kababayan. May na-receive po ako ng text. Kailangan yan ilatag. Kasi, niyuyug-yugan naman tayo ng Panginoon eh. Bumabaha na naman dito. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung kaso. Yung kasong yan, isa Diyan yung na yan. pananakot eh. It's always the fears that will kill us all. Kung patay-patay, mabuti na mamatay ka ng may dahilan kaysa namatay ka dahil na isahan. Kaya lumabas tayong lahat sa Sa Sunday. Sunday, ha? Magkita-kita tayo sa Sunday. July Kasi July 19. Oo. Madali lang ka, sa- Astra. sa- Mag-moderator ka eh. Mamaya trending ka na naman.